iba pa iba pa rin talaga yung ano, yung dating talaga sa lalo na po sa akin. And grabe, grabe lang po ang Lord dahil sa haba ng panahon, in my 35 years of existence, ano nang po yung katapatan ng Panginoon sa akin. And uh, life and death na yung nangyari. uh, Naging prodigal son ka pa, yung parang ang dami mong ano, tumakbo ka, naging Jonah ka pa sa calling sa iyo ng Panginoon. Alam mo yon, grabe. Tapos minsan inuunti-unti parang nawawala yung alam mo yon, yung talent na ibinigay sa iyo. Sabi nga si God, he can give and he can take away. So pag hindi mo talaga pinapagamit sa Lord, talagang mawawala. And kahit ganun po ka grabe yung ups and downs, challenges na pinagdaanan ko po. Talagang si Lord ay faithful. Faithful po siya sa atin lahat. Amen? Amen? Ayan. So sa oras po na ito, I know na na ready na po ang bawat isa. Amen? Mabilis lang po ito. Kita nyo naman po yung ating topic ngayon. Ngayon, before that, ay patuloy tayong manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa gabing ito dahil kasama ka po namin, Panginoon. Marami pong salamat dahil patuloy niyo po kaming sinasamahan sa aming mga gawain, Panginoon. Sabi nga po, when two or three gather in your name, you are in the midst of us, Father God. Marami pong salamat sa presensya niyo, Panginoon. Hindi po sa quantity lang po ikaw nakatingin, Panginoon, kundi sa puso ng bawat isang naririto, Panginoon. Lord, thank you. Thank you, Jesus, for your presence. Thank you, Holy Spirit, for your presence in our midst. And also, Lord God, patuloy na kayo po ang kumatagpo sa mensahe, Panginoon. Patuloy na kayo po ang kumilos sa aming mga puso na magkaroon kami ng fresh revelation na mapapanggigan namin ito, ma-encourage kami, mabibless kami, Panginoon. At patuloy na mariremind kami, Panginoon. Matcha-challenge kami, makokorek kami, Panginoon. Marami pong salamat sa mga salita nyo. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. So, kinakabahan ako. Kinakabahan. Hindi, kanina po, galing po kasi kasama. Kanina po kasi galing po kami talaga ng birthday yan. So, ang may birthday po, shout out ko na. si Jaire Rafael. Si Rafa. So, doon pa lang sa pangalan, no? Jaire na, tapos Rafa pa. Healer na, provider pa. Grabe yung identity na na ibinigay sa kanya ng magulang niya. Ganun na lang yung identity, 'di ba? Parang andun na yung declaration, 'di ba? Kayo ba, yung mga anak ninyo, ganun din ba yung declaration nung pinanganak ng ninyo yung ninyo? nung asawa niyo yung inyong mga anak, 'di ba? Si Zion, blessed Zion, 'di ba? Na-share ni si Sarina yon kung bakit blessed Zion, 'di ba? Kasi blessed Zion. Amen. Parang si Aaron, 'di ba? Si Aaron, kilala niyo naman si Aaron doon, 'di ba, sa Bible? Isa sa mga high priest na kapatid ni Moses, na isa sa mga katulong niya nung prayer warrior, na talagang katulong niya nung time na nasa wilderness sila, 'di ba? Grabe 'yon. Si Sela, 'di ba? Mga galing sa biblical. Ganun na lamang yung identity na dinideclare natin sa mga anak natin. Paano pa kaya yung mga hindi nakakakilala sa Panginoon, no? Meron akong nabasa na yung mga trending na pangalan na kung ano-ano na lang yung mga pangalan, pwede sa soda, pwede sa kung may noodles na alam mo yun, pwede na, pag may uso, yung uso na na pinanganak dahil sa bagyo, dahil nagbabagyo, pinangalan doon sa bagyo. 'Di ba? 'Di ba? Ganun na lang 'yun. O halimbawa, sa Ondoy, parang ang sakit naman, no? Saklap nun, no? Binigyan ka ng pangalan, Ondoy pa. 'Di ba? So, itong i-intro ko po na isa sa mga character sa Bible. Ito yung 1 Samuel 4:21. Sabi po doon, ito po yung lalaki. Sabi doon, and she named the child Ichabod.
saying the glory has departed from Israel because the ark of God had been captured and because of her father-in-law and her husband. Grabe, no? Papangalan sa'yo ng nanay mo, iniwan ka ng Diyos. Ang sakit nun. Ay, kabod. Iniwan ka ng Diyos. Ganun na lang yung, yung Lord, because iniwan nyo kami, yung Ark of the Covenant, takuhan ng kalaban dahil namatay yung aking in-law, yung aking husband. Natalo kami. At gano'n na lang yung identity na ibinigay sa kanya. Gano'n ka kaya kasaklap yun no? Doon sa isang munting bata na ay kabod yung ipinangalan sa kanya. Na iniwan ka ng Diyos. Buti nga, iniwan ka ng Diyos. Parang gano'n, no? Ang saklap. Ay kabod. Pero mayroong promise ang Panginoon. I din. Yung identity na yon. Emmanuel. God is with us. Kasama ka ng Panginoon. Yung una, iniwan ka ng Panginoon. Pero yung pangalawa, ay Emmanuel, kasama ka ng Panginoon. Grabe, no? Ito po yung gusto ko pong i-share sa inyo. Know your identity. Nabanggit na po kanina yung verse kanina. Ano yung verse kanina? Sa 2 Corinthians 5:17. Therefore, if anyone is in Christ, ayan po yung identity natin. Ano na po yung identity natin? We are a new creation. Wala na po yung old version natin. Old has passed away. Behold, the new has come. Mga kapatid, nakikita nyo po yan, mga kapatid. Nakikita din yan ng live. Nagpa-flash din yan sa live. Kanyari. Amen? Tingnan mo, talaga nag-i-improve yung identity ni Kuya Kevin. Cameraman na din siya ngayon. Palapakan natin ang Lord. Kanina nag-opening prayer siya. Alam niyo yung identity na nakilala ko talaga, yung nag-impress sa akin kay Kuya Kevin, hindi siya nagpapakita nung mga house church natin, services. Andun lang siya sa kwarto ni Aaron. Ngayon, paunti-unti, pinag-offering prayer siya hanggang andito na siya sa stage. Nagte-testimony na siya. Ganun na lang yung identity. Di ba? Na binabago tayo ng Lord because the new creation has come. You are the new creation because we are in Christ. Amen? Sige po, sa susunod na verse, mga kapatid. Ano po yung sunod na verse? Galatians 2:20, I have been crucified with Christ. It is no longer I who live. Yan po yung identity natin. But Christ who lives in me, hindi na patay na po yung dati natin, mga kapatid. Hindi na po dapat tayo yung kumukontrol ng buhay natin. Because dapat ang nabubuhay na po sa atin yung Kristo sa buhay natin. And the life I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. Wow, grabe yung identity na dapat yan po ang alamin natin, mga kapatid. Dapat sigurado tayo kung ano ba talaga yung identity ko. Amen? Baka kasi worldly pa rin yung identity natin. Ay, dati pa rin si Sam to. Si Sam na nasaksakan ng gwapo. Ay, hindi. Hindi. Saksakan lang. Ayan. So, dapat alam po natin. Amen? Kidding aside, Christ must live in us. Amen? So, next. Sabi po doon, ano pa yon? Yung dapat nating malaman na talagang dapat, ano yung identity natin. Alamin natin na, we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. Ephesians 2 verse 10. Tayo ay nilikha ng Panginoon. We are His masterpiece, mga kapatid. Dapat, yun ang lagi nating tatandaan. Hindi ka pangit. Amen! Thank you, Lord. Buti na lang, mayroon na. Thank you, Lord, kasi alam ko na identity ko ngayon. Ngayon, alam ko na talagang, Lord, thank you. Di ba? Masasabi mo na, thank you, Lord. Hindi ako pangit. Because I am
Fearfully. Oh, tinan mo, natakot na. Fearfully and wonderfully made by the Lord. Because we are His masterpiece. We are His workmanship. Ginawa ka ng Panginoon. Amen? Next. Sabi po doon, John 1:12, but all who did receive Him, who believe in His name, He gave the right to become. Yun, isa sa pinaka-the best na identity natin, na pangahawakan natin, is meron tayong karapatan na matawag na anak niya. Because tinanggap natin siya as our personal Savior Lord. Amen? We are His children. I am a child of God. I am His masterpiece. Amen? Next, sabi po doon, our identity in Christ. May tatlo po yan. May tatlo lang po akong ipupunto. Mabilis lang po ito. Ano po yung mga identity natin sa Panginoon? That you are accepted. Tinanggap ka niya. Accepted ka. Tandaan po natin, sa mga shoutout sa mga kaibigan ko na mga nasa LGBT community. Tandaan po natin that you tanggap ka po ng Panginoon kung patuloy tayong maniniwala sa Kanya. Amen? Hindi fair po ang Panginoon. Pantay-pantay po ang tingin ng Panginoon sa atin. Amen? Lahat po tayo makasalanan. Lahat po tayo mahina. Lahat po tayo naligaw. Pero, dahil po sa sinabi po sa Galatians 2:20, I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ who lives in me. And the life I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. Tinanggap pala ako ng Panginoon. Katulad ng prodigal son, na nilustay niya ang kanyang kayamanan. Nawalan siya ng pera. Tapos sa huli, may isip niya na, bumalik kaya ako sa ama ko. Ano yung reaction ng ama niya doon? Diba? He came running towards him. Sinalubong niya, tumatakbo pa, at niyakap. Kahit makasalanan ka, kapatid, kahit makasalanan ka, ako, tinanggap po tayo ng Panginoon. Yun po yung identity natin sa Panginoon, that you are accepted. Wala pong mga dito, ignored. Amen? Hindi po tayo in-ignore ng Panginoon. Kung in-ignore tayo ng Panginoon, hindi po siya bababa dito para sa'yo, para maligtas tayo sa kasalanan, sa kapahamakan. Amen? You are accepted. We are accepted. Next. Sabi po doon, the Lord accepts, mali yata yung English ko, just as we are. Sorry. The Lord accept just as we are. Parang sa mag-asawa, mahal kita, maging sino ka man. Yay! Shout out sa aking asawa. Di ba? Di ba? The Lord accept just as we are. Tandaan po natin, marami pong napangiwang asawa ko no? Dito lang daw po kasi ako sweet. Ay! Hindi po ganun. So yun, mga kapatid. Sabi po doon, you are accepted. Tandaan po natin, marami po sa Bible, mga Bible characters na talagang hinahangaan natin na galing po sa pagiging deceiver, just like Jacob, na talagang binago ng Panginoon. Naging Israel yung pangalan niya, di ba? Naging chosen nation. Tapos ano sunod? May isang murderer, si Moses, na na ginamit niya para para maka-escape yung mga Egyptian mga Israelites sa mga Egyptian, di ba? Sa Egypt. Para madala niya sa promised land. Even David, an adulterer, tinawag niya pa rin a man after God's own heart. Kahit ganun na yung pinagdaanan niya. Di ba? Even Paul, persecuted every Christian, pinatay pa niya. Even the tax collector na napakamakasalanan, si Zacchaeus. Because he accept just as they are. Amen? Tinanggap pa rin niya
Amen? Binago niya ang mga taong ito. Ganon din po tayo, mga kapatid. Amen? Kaya po wag tayong susuko dun sa mga tao na nakikilala natin na baka, ay, kesyo ganito, kesyo maraming tattoo, lasenggero. Tandaan natin, may mga pastor na ngayon sa social media na talagang panay tattoo talaga. 'Di ba? Dating lasenggero na mga pastor. Ngayon, pastor na. Hindi mga pastor ha. Pastor na ngayon, 'di ba? Even si Dolphy Jr., 'di ba? Kung sino nakakilala doon, 'di ba? Grabe yung pagbabago sa kanya ng Panginoon. Even yung mga transgender na mga nagpakilala na talagang babae na sila, tapos ngayon mga lalaki na din, bumalik sa pagiging lalaki. Because they're transformed in Christ. Amen? Tinanggap pa rin siya. Tinanggap pa rin tayo ng Panginoon. Amen? Next. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Anong sunod po? We are accepted. We are secured. Tandaan po natin na anumang mga SSS, insurance. Yes, maging secured tayo sa future. Pero tandaan po natin that we are truly secured in Christ. Amen? Yun yung pangako ng Panginoon sa atin. Palakpakan natin ang Panginoon. Sabi po dun sa verse, ayan, Romans 8:38-39, for I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present nor the future, nor any powers, neither height nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. Wow! Secured ako sa love ng Panginoon. Secured ako sa pag-ibig ng Panginoon. Yun yung gustong ipapatig ng verse na ito. Lagi nating tatandaan ang identity natin sa Panginoon. We are truly secured sa love ng Panginoon. Ano yung pangalawa? We are secured sa presensya ng Panginoon. Second verse, so do not fear, for I am with you. Kasama po tayo ng Panginoon. Tandaan po natin, He is with us. Sabi nga po dun sa series natin sa bukas, starting December, di ba? Ano yung series natin? Emmanuel, God with us. Amen? Sabi doon, I am with you, do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. Isaiah 41 verse 10. Yun po yung gustong i-share po, sabihin po sa atin ng Panginoon that we are secured in His presence. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Wow, hallelujah! Nakikilala ko na pa ang sarili ko. Dati kasi sasabihin natin mag-soul searching muna ako kasi hahanapin ko muna yung sarili ko. Maraming gano'n na traveler. Yung mga nagta-travel dyan dito sa Korea, yung mga solo traveler, shout out dyan. Di ba? Dati si Ate Evangeline, yung ate niya traveler yon. Ngayon kasama niya na si Mama. Nag-e-enjoy na rin si Mama, di ba? Shout out din kay Mama. O, di ba? O, di ba sina-shout out pa? Di ba? Ang saya, ang sarap sa pakiramdam na, Lord, I am secured in your promises. I am secured with your love. I am secured in your presence. Amen? So, next, sabi po doon, mahalaga ka. We are significant. Yan po yung last nating point. I am significant. Kasi marami nagsasabi na, wala naman akong kwenta. Wala naman saysay ang buhay ko. Wala namang tatanggap sa akin. Hindi naman ako magagamit dyan sa church. Sila na lang, sila yung magaling. No, tandaan mo kapatid, that you are significant in Christ. Mahalaga ka. Mahalaga ka. Sabihin mo nga sa katabi mo, mahalaga ka. Sabihin mo sa comment section, mahalaga ka, kapatid. Amen? Sa unang verse natin, sabi po doon, ano po yung, bakit ka naging mahalaga? Ito na, number 1. You are the salt of the earth. But if the salt has become tasteless, how can it be made salty again? It is no longer good for anything except to be thrown out and trampled underfoot by men. You are the light of the world. A city set on a hill cannot be hidden. Matthew 5:13-14. Mga kapatid, we are the salt and light of this world.
I am significant. You are significant. Gagamitin ka ng Panginoon. Mahalaga ka. Kahit pa, ikaw yung nagwawalis dyan sa likod, ikaw yung nasa backstage, hindi ka nakikita ng tao, pero ang Diyos nakikita ka niya. Palagi ka nakikita dito sa unahan yung mga worship leader, pero may mga ano na mga nag-a-usher, may mga gatekeepers, hindi sila nakikita, yung mga naguhugas, mga nagluluto ng pagkain, hindi sila nakikita sa stage, pero mahalaga sila sa ministry. Tandaan po natin that you are significant. You are significant, mga kapatid. Next, sabi po doon, you did not choose me, but I chose you and appointed you that you would go and bear fruit, and that your fruit would remain, so that whatever you ask of the Father in my name, He may give to you. John 15:16. Hindi po nagkamali ang Panginoon sa iyo sa pagpili sa iyo. Pinili ka ng Panginoon to bear fruit. Mamunga. Hindi po mamunga ng ano lang ha, ng pera, hindi po. Mamunga tayo ng maidadala natin sa Panginoon. Amen? Hindi lang po tayo lang. Amen? Kaya po tayo may mga cell groupings. Meron tayong mga kapamilya na mga hindi pa nakakilala sa Panginoon. Pwede tayong gamitin ng Panginoon. Hindi po siya nagkamali. Hindi po siya nagkakamali. Napiliin ka, kapatid. Amen? Pinili ka, kapatid. Sabihin mo nga sa katabi mo, pinili ka, kapatid. Amen? Next. Amen. Sabi po dito, iba namang pili yun. Kung sino man pumili sa'yo. But you will receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be my witnesses, both in Jerusalem and in all Judea and Samaria and even to the remotest part of the earth. Acts 1 verse 8. Tandaan po natin, mahalaga ka kasi you will be His witness, mga kapatid. Hindi po siya naka-specify lang sa Jerusalem. Hindi lang po siya naka-specify sa Judea. Hindi lang siya naka-specify sa Samaria. Ano po yun? Remotest part of the earth. Kahit saan pa kayo saan pang lugar ka sa Padyo, kuya. Di ba? Kahit nasa dulo ka pa ng North Korea, gagamitin, hindi ako nagbibiro. Sabi doon, no, remotest part of the earth, kahit yung, alam mo yung may mga Kristiyano, kahit ngayon sa China, di ba? Talagang grabe naman yun. Communist country. Hirap talagang magkaroon ng doon, gawain. At papatayin yung mga Christian doon. Talagang ganun na lang. Even sa mga Middle East countries, di ba? Ganun na lang din na in-experience yun ng papa ko. Nandun lang talaga sila. Hindi sila, alam mo yung may mga soundproof talaga yung lugar nila. Tapos, tutugtog sila. Sobrang hina lang. Kahit gusto mo lang tumalon. Silent, silent. Wow! Yes! Alright! Diba? Grabe yung experience ng mga tao doon. Pero tingnan mo, they choose to be God's witnesses. Ganun po tayo. Yun po yung identity na pinupush sa atin ng Panginoon. Ikaw identity mo, you become my witness. You will become a soul winner. Amen? Amen? Hindi lang po tayo. Palapakan natin ng Panginoon. Hallelujah. I am a soul winner. I am His witness. Amen? Next. Sabi po doon, ito na po yung huli natin. You are accepted. Ayan. Ano natin? Pwedeng isarilinin natin to. I am. 1, 2, 3. I am accepted, secured, and significant in Christ. Palapakan natin ng Panginoon. Declare lang po natin yan, Lord, thank you sa pag-accept sa akin. Thank you dahil secured ako sa iyo. Thank you dahil mahalaga ako sa gawain mo. Amen? Next, yung pinakalas na yan. Ayan. Tatandaan po natin. Alamin po natin, ano po ba ang identity natin sa Panginoon. Panginoon, marami pong salamat sa oras po na ito na ibinigay niyo sa amin. Marami pong salamat dahil patuloy niyo po kaming tinuturuan.
nire-remind, Panginoon, na that the true identity na meron kami, Panginoon, sa inyo, ay kami ay accepted, Panginoon. Kami, Panginoon, ay secured. Kami po ay mahalaga, significant kami, Panginoon. Lalo na sa iyong gawain, Lord God. Lord, marami pong salamat sa oras po na ito na ipinagkaloob niyo sa amin. Dinideclare po namin ang message na to sa aming mga buhay, na hindi po namin makakalimutan, Panginoon, sa araw-araw ng aming pamumuhay, Father God. Lord, marami pong mga challenges, marami pong mga distractions. Madalas po, Panginoon, na nadidistract kami, Panginoon, ng mga bagay-bagay dito sa mundo. At minsan, Panginoon, nakakalimutan namin na kung ano ba talaga yung identity namin. Nako-compromise po ang aming mga pananampalataya. Lord, patuloy na ituruan niyo kami, Panginoon, to stand on our faith, to stand what identity we have, Father God, in you, Lord God. Marami pong salamat, Panginoon, sa oras po na ito. Patuloy ka naming maitaas, Panginoon, at maluwalhati, Panginoon, sa aming mga buhay. This is all yours. In Jesus' name we pray. Amen, amen. Glory to God. Palapak po sa Diyos na buhay. Hallelujah.